Tapos, ito po yung mga interest rates natin effective January 1, 2022. Oy, ito yung nagtanong kanina. Sino nga yan? Yung sa, bakit daw 6.375 yung sa kanya? Nawala na yun. Pakihanap naman, Flo, tapos i-flash mo yung natin kanina, no? So, ayan. O yun. So, sabi ni Rose, Sir Vince, bakit ang laki ng interest ng Pag-ibig sa housing loan? 6.375. O, ito yung kasagutan dyan. Ang pinili mo malamang, Rose, si Rose nga ba ito, na fixing ay 3-year fixing. Ano yung ibig sabihin ng year fixing na yan? Ibig sabihin, in the next 3 years, hindi magbabago ang interest rate na ipapataw sa'yo ng Pag-ibig, 6.375 siya. So kahit na tumaas, no, in the course of 3 years, tumaas ang interest rate, maging 9% siya. Dahil naka-fix ka ng 3 years sa 6.375, ito yung interest rate na gagamitin ng Pag-ibig for you. Okay? Kaya ako, usually, ang ina-advise ko ay ito, no? 1 year fixing ang ating gagamitin para dito ito parate yung makukuha natin na interest rate, no? 5.75%. At kung ma-observe ninyo, habang tumataas yung year fixing, no, yung number of years, ay tumataas din yung rate. Kasi hindi risk mitigation din ng Pag-ibig. Hindi niya alam kung ano yung interest rate environment in the future, di ba? Kunwari, at pinili mo yung year fixing na 15 years, no? So, ibig sabihin, kuwari, nag-loan ka ng 15 years, tapos 15 years na rin yung fixing. Ibig sabihin, fixed yung interest rate for 15 years. Hindi na yan magbabago at 8%, no? That's a gamble that you are taking. Kasi baka pagdating ng 5th year, for example, katulad ngayon, 5.75 lang yung 1 year. So, lugi ka doon sa 8%. Pero after 5 years, naging 12%. Hindi na magbabago yon. 8% ka pa rin. Oh, 'di ba? So, kaya titignan niyo rin 'yan kung anong pinaka-okay. Para sa akin, ang pipiliin natin ay itong year 1 fixing period. Bakit? Kasi 'di ba, sabi ko nga sa inyo, ang Pag-ibig mayroon yang sa kanilang mandate na bawal silang magtaas at mag-adjust ng interest rate ng greater than 2% per year. So, kunwari, nag-fix ka ng 5.75 for this year, hindi po pwedeng next year ay maging 8% yan. Ang maximum na pwede nila ay 7.75%. Yan ang aking pagkakaalam, ha? Ipapa-verify natin sa ating researcher at ang ating executive director, ha? So, in that regard, kung titignan mo, hindi naman ganun kalayo, no, yung interest rate na 2% na difference. Kaya I always advise na ang kukunin ninyo ay 1 year fixing. Parang arm siya, no? Adjustable rate siya. Nagbabago siya every year. Okay? So, yan. At kung titignan nyo naman, yung 30 years dito ay 10%, no? 10%. Ang hindi nababanggit dito ay yung interest rate sa socialized housing. Ang socialized housing po, up to 550,000 pesos and so 550,000 pesos and below yung iyong bahay at lupa or kung ano man, socialized housing ang classification mo niyan, ano? At ang interest rate po diyan ay 3% per annum lamang. Hindi po siya nagbabago. Yan po ay ang subsidized rate para sa ating mga minimum wage earners. Okay? Loan repayment term sa Pag-ibig housing loan. So gaano ba katagal yung pwede nating i-loan sa Pag-ibig? Ano yung maximum? 30 years, no? So kung 70 years old yung maximum na maturity, 40 years old ka po pwede na mag-loan para makuha mo pa yung 30. Pero di ba according to my 3-20-20-20 housing rule, 20 years maximum lang sana, no? Kasi yung 20, imagine mo yung 20 years kang nagbabayad ng iyong loan. Maano yun ha, matagal. Kaya maganda po na wag natin kukunin yung maximum. 20 years ang i-target natin, okay? And it should not exceed the difference between your age at 70 and the present age of the principal borrower. Yun yung sinasabi ko, no? So, kunwari, so ikaw ay 25 years old. Tapos gusto mo so 70 minus 25,
45 years yun. Hindi pwede. Kasi 30 years nga yung maximum natin. Ha? Basta by age 70, dapat bayad na natin yung Pag-ibig Housing Loan. Ako nga, ang i-target natin, mga BECs, mga LGBTQI+, at mga friends of LGBTQI+, mga kapanalig. I-target natin na by age 60, hindi na tayo nagbabayad ng ating mortgage or atin na yung bahay. Or mayroon tayong enough na pera na tumutubo ng pangrenta, 'di ba? Kaya nga nang sabi ko kanina ay yung iba, ako talaga, yun yung plano ko talaga, ay tumira sa iba't ibang panig ng mundo. 1 month tayo sa Peru, ganyan. 3 months sa Colombia, ganyan. Kung sinong manalo sa Miss Universe, doon tayo. 2 months tayo dyan, ganyan. Uy, India yung nanalo, di ba? Tumasay sa India, meron tayong pagkukunan ng pangrenta. Okay lang yon, di ba? Okay. Payments, saan tayo po pwedeng, ano ba yung babayaran natin at paano siya kinakalculate, no? So, equal monthly amortization po ito, no? And this is equivalent to the insurance premium, yung interest, at saka yung principal, okay? At ang nangyayari po dyan, mas malaki muna yung interest na binabayaran mo in the beginning, tapos kapiranggot yung principal, tapos bumabaliktad sila habang tumatagal yung iyong loan. Ganun usually ang computation sa mga housing loans. Okay? If the due date falls on a non-working day, the amortization may be paid until the next working day. Okay? So doon natin siya babayaran. So saan tayo mga po pwedeng magbayad? Pwede pong salary deduction through an employer collection servicing agreement. So salary deduction na siya. Aside from the monthly hulog mo sa Pag-ibig, ay yung iyong housing loan ay maisasama na rin doon. Para hindi mo na iisipin, di ba? Maganda din yan. You must give consent in writing for the deduction of the amount of loan amortization from your salary, and an equivalent of 1 month amortization shall be deducted from the loan proceeds upon take-out. So hindi mo buong makukuha yung amount, tatanggalin na nila agad yung 1 month na amortization para siguradong mabayaran mo yung first month, di ba? Ayun. Ano pa? Mayroon din pong mga accredited collection partner outlets or online payment channels. Kami po, for example, ang SEDPI ay accredited collection partner for that. Virtual Pag-ibig, any Pag-ibig Fund branch, pwede rin pong post-dated checks at saka auto-debit arrangement with banks. So tignan nyo po ha kung ano yung mga pupwede natin na paglagyan yan. Okay. At ano yung application of payments? Nako, pag nagbayad tayo, saan muna nila i-apply? Penalties kung mayroon. Pagkatapos ng penalties, sa insurance premium, and then sa interest, and then sa principal. Ano ba yung insurance na binabayaran diyan sa sa loan? Hindi po ito yung property insurance, ha? Ito po ay usually ang tinatawag na mortgage redemption insurance. Yung mortgage redemption insurance, ito ay yung kasiguruhan na mababayaran ang Pag-ibig kapag ikaw ay namatay para yung mga maiiwan mo, hindi na sila makailangang magbayad doon sa housing loan. So masesecure ngayon yung hinaharap ng iyong mga minamahal sa buhay dahil nawala ka, wala na yung loan sa Pag-ibig at ikaw ang iyong family ngayon ay mayroon ng sariling bahay. Yun po yung insurance premium na yan. Hindi po yung property insurance, ha? So iba pa yon. Okay? Tapos ito Freelancing or running your own business is not all fun and games the way most people make it out to be. Check out TaxSumo. It lets freelancers, business owners, and self-employed professionals file taxes online in minutes. That way, you can focus more on your passion and stop worrying on taxes. Sign up with us at www.taxsumo.com.